po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi, katalikuran, kaharap ng magandang umaga. Dadako na po tayo sa ating pananambahan. Para po sa ating call to worship, babasahin po natin ang Psalm 69 verses 30 to 36. I will praise the name of God with a song. I will magnify Him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox or a bull with horns and hoofs. When the humble see it, they will be glad. You who seek God, let your hearts revive. For the Lord hears the needy and does not despise His own people who are prisoners. Let heaven and earth praise Him, the seas and everything that moves in them. For God will save Zion and build up the cities of Judah, and people shall dwell there and possess it. The offspring of His servants shall inherit it, and those who love His name shall dwell in it. Let us pray. Father, thank you for letting us dwell in your presence. Today, gather us once again, your children, and hear our praises to you. Let our thanksgivings magnify your name, Lord. Father, thank you for comforting us whenever we're feeling down, experiencing sadness and loss. Thank you for encouraging us to do better every day and telling us, it's okay, my son, it's okay, my daughter. I am with you and I'm going to help you. Thank you, Father, for knowing our needs, even those that we have not spoken, Lord God. You know all of these things that burdens us. There is no burden that is too heavy for you. Thank you, Lord. Thank you for sharing all our life's ups and downs and assuring us of your love. Thank you for reviving our souls, Lord God. Father, thank you for your love that is beyond measure, for your love that assures and reassures. Thank you for sending your Son to save us and to give us a new life. This life that we have is beautiful, Lord, because you are with us every single day. So thank you, Father. And today we just want to honor you, to praise you, because you are worthy of all praises, of everything in us, of our love and devotion. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating lahat, tayo po ba'y handa ng magalak, magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Parang ang hina po. Tayo po ba'y handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. So palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, sapagkat siya po ang tunay na dakila at karapat-dapat bigyan ng mataas na papuri at pagsamba. So ngayong umaga po, tayo po ay magalak na umawit ng papuri sa ating Panginoon.
church. Palakpakan. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at pagpuri para sa Diyos, ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat puso ay naglalaho. May awit at papuri para sa Diyos, na hatid pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog ka! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit na para kanino? Para lang sa Kanya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at sa Kanya po lahat ng papuri. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. Tunay nga pong ang pag-ibig ng Diyos ay wala pang katumbas na anumang bagay. Kahit mismong sarili po natin, hindi po natin kayang tumbasan yung pinagkaloob niya sa atin, sapagkat siya yung tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, iyong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian,
sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Awitan po natin ang ating Panginoon na tila ba'y ito'y isang panalangin ng pagsamba at pagpapuri sa ating Panginoong Diyos na siyang tumubos ng ating mga kasalanan. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y sabay po natin awitin. Wala katulad, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Awitin mo natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sabay-sabay po natin. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. 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 Kadakilaan mo. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos sa bawat linya ng mga kanta. Damhin po natin sa ating mga puso. Maaaring ang iba sa atin, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang kinalakihan na pamilya, iba't ibang kinalakihang buhay. Merong sagana, merong salat, merong mahirap, merong mabuti. Ngunit, hindi yun yung mahalaga. Ang mahalaga, kung paano tayo niyakap
ng ating Panginoong Diyos sapagkat tayo sobrang rumi sa ating mga kasalanan. Okay. Hindi natin alam kung ano nga ng katumbas noon sa buhay natin. Ngunit ngayon, nalalaman na natin na yung buhay na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin ay tumubos ng ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po natin yung awitin ng sukdulang biyaya. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang ang wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat ng ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Sanang manunubos ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Ibig mo ako na di kayang tumbasan. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat po sa ating Panginoon sa kanya lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa maraming pagkakataon na kami po'y iniligtas mo, na kami po'y niyakap mo, na kami po'y pinatawad mo. Maraming salamat po dahil sa lahat ng kaguluhan sa mundong ito, Panginoon, sa lahat ng negatibong naririnig namin, sa lahat ng mga bagay-bagay na nakakasakit sa amin. Kayo po yung laging nandyan, gumagabay sa amin. Kung kami po'y nadadapa, maraming salamat kasi laging available yung kamay niyo, Panginoon, para hawakan kami. Itayo kami. Maraming salamat, Ama. Thank you. Walang katapusang pasasalamat. Panginoon, salamat po sa biyaya niyo, Panginoon. Pagkus kahit napakadumi namin, Panginoon, nagkakasala kami, Lord. Handa kang patawarin kami. Niyayakap mo kami, Panginoon, at nire-restore niyo, Panginoon, yung aming pagmamahal. Pinupunuan niyo po ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat nakapag-iisip po kami ng hindi maganda sa kapwa namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, pagkat madalas kami nanghihina, Ama. At madalas kami nakakalimot, Panginoon Diyos, pagka sobrang overwhelming, Panginoon, ang sitwasyon sa buhay namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. At madalas, Lord, hindi ikaw yung unang-una namin nilalapitan, Father. Lord, pero kahit ganun pa man, lagi kang available, Lord. At madalas, Panginoon, pinapakita mo sa amin kung gaano kalaki yung pagpapatawad mo, kung gaano kalaki yung pagmamahal niyo sa amin. Thank you. Thank you. We pray, Lord, na kahit overwhelming na, Panginoon Diyos, yung mga negatibong bagay-bagay sa paligid namin, and even us, Lord, na apektuhan. We pray na lagi kaming titingin sa iyo, na lagi kaming unang-unang mananalangin sa iyo, Panginoon Diyos, na kahit hindi na namin naiintindihan yung mga bagay na nangyayari sa amin, and even yung pakiramdam namin, Panginoon. Thank you. Kasi sa isang tawag lang namin sa iyo, Panginoon Diyos, pinapaintindi mo sa amin, Panginoon Diyos. Niyayakap mo kami, Panginoon. Maraming salamat. We praise you, God. We thank you. And again, we say we love you, Lord. Kasi unang-una po kayo yung nagmahal sa amin. Pinapanalangin namin, Panginoon Diyos, ang bawat pamilya na nandito, Lord. Ang bawat pamilya sa BCFC, Father God. Yung mga ina at mga ama ng tahanan. Guide them, Panginoon, at talagang maging rooted yung bawat isa, Panginoon, sa pag-ibig mo sa inyo pong mga salita, Lord. Na meron po silang guide, Father, sa pagpapalaki, sa pagprotekta sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga anak. Patnubayan niyo rin po yung mga anak, Father God. Alam po namin na napakadaming negatibong bagay sa mundo, Father God, na dala ng social media, Father. Sa paligid namin, Panginoon, we pray, protektahan niyo po sila, Panginoon. And yung mga parents po, guide niyo po sila, Lord, sa pagprotekta po sa kanilang mga anak.
Maraming salamat, Ama, sa simbahan ng BCFC, Father, na patuloy po na nagme-ministry hindi lang po sa community, Panginoon, kundi outside din po ng community, Panginoon. Lord, we pray sa bawat isa na sa BCFC na ma-remind po yung bawat isa, Lord, na kahit nasaan man po kami, Panginoon, nakatayo, nasa anong sitwasyon, is talagang kumapit kami sa inyo, Panginoon, upang makita ng mga tao, Father, yung pagmamahal nyo na ibinigay sa amin. At even sila din, Panginoon, ay talagang masyaran namin ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Because, Lord, yung mundong ito, Panginoon, talaga ang tricky, Lord, eh. Yung mundong ito talagang pabagsak. Pero maraming salamat, Panginoon, kasi yung pag-asa po na aming tinitignan is kayo. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po yung aming liderato sa BCFC, Panginoon, aming mga pastors, yung mga leaders, Father God. Patnubayan niyo po sila, Panginoon Diyos, sa mga plano na gagawin, Panginoon, ng pag-share ng gospel, pag-ministeryo, hindi lang po sa community, kundi outside din po, Panginoon. Again, kung nasan po kami nakatayo, Father God. Guide niyo po ang bawat isa. We also pray, Lord, yung mga kapatiran namin na nagdadalamhati, Panginoon, sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. We know, Lord, that you're always na hinahag niyo sila, Panginoon. Alam po namin na lagi niyo po silang kinocomfort, Father God. We're thankful, Panginoon, sa mga taong hindi na po namin nakakasama, Lord. Thankful pa rin po kami, Panginoon, kasi naranasan po namin yung pagmamahal niyo sa kanila. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. We also pray, Lord, sa aming government, Father. Alam po namin, Panginoon, na kayo po yung mag-guide sa amin bilang simbahan, bilang mamamayan. At higit sa lahat, kayo po yung mag-guide sa mga namumuno sa aming pamahalaan. Panginoon, kung may mga masasamang pangyayari, Panginoon, kung may mga tao na talaga nananamantala, Panginoon, we know, Lord, na kayo po'y magpapanagot sa kanila. Father, thank you. Thank you. Tubayin niyo po yung bawat isa, Panginoon. Even yung mga magtuturo, si Pastor Kit, yung mga magtuturo po sa Sunday School later on, Father. At yung mga kapatiran na nandirito, Lord, ibuhos niyo po yung pagpapala, pagmamahal, at yung inyo pong salita sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Tinataas po namin kayo. Yung prayer namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, kapatid na Ronald. Makaupo na po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. At sana po ay wala kayong mga sakit dahil sa pabago-bago ng panahon. Sa isang araw lang, sa umaga mainit, sa hapon maulan. Pag madaling araw, bubuhos na malakas yung ulan. And at the same time, parang mas lalong nagiging busy din ng ating mga buhay dahil andyan na, tuloy-tuloy na yung pag-aaral ng mga estudyante, tapos malapit na mag-end of the year, marami ng mga meetings, marami mga plans. Even our church, we will also transition na naman. Marami tayong parating na mga planning, marami tayong parating na mga activities, at please pray for our church leaders na pangunahan tayo ng Panginoong Diyos sa paghahanda para sa sasalubungin na naman natin na isang panibagong taon ng ng ating pagsamba, paglilingkod sa Panginoon. So, magpapatuloy tayo sa ating mga mensahe sa ilalim ng temang Loving God or Our Love for God. At sa umagang ito, ang ating magiging
passage o teksto mula sa Biblia ay manggagaling sa salmo, sa mga salmo. Kahit hindi mismo galing sa Gospels or sa teachings ni Jesus Christ, but Jesus Himself often quotes the Psalms. Now, si Jesus, palagi niyang binabanggit ang mga salmo. Meaning, from the many times na nagtuturo si Jesus, maraming pagkakataon doon na nagbabanggit siya o nagtuturo ng mga salmo. At we can say that all of the Psalms are important for Jesus. Kaya nga sabi niya sa Luke chapter 24, sabi niya, lahat yun ng sinasabi sa mga sinulat ni Moses, sa mga writings kasama yung Psalms, they all talk about me. And it talks about how the Christ will happen, what will happen to the Christ. So, it's safe to say na kung ano man ang ituturo natin ngayon o pag-uusapan sa Psalms, is something that God or Jesus Christ Himself would want us to learn patungkol sa ating pagmamahal sa Diyos. Now, mga salmo ay hindi lang basta mga poetry na for entertainment. Kasi ang poetry naman in general, mga tula, mga kanta, hindi lang naman yan for entertainment talaga. Alam natin yun. Meron po ba kayong paboritong lumang kanta? Siyempre, needless to say, meron. At hindi na siguro dapat kung meron, kundi alin ang unaw agad mong natatandaan. Kasi napakarami, di ba? And alam niyo po yung ginagawa ng mga lumang kanta na paborito natin, o kahit hindi paborito, basta nakakabit siya sa pagkabata natin or kahit sa mga mahalagang bahagi ng buhay natin. Tapos napakinggan mo para after a very long time, ngayon mo na lang siya ulit napakinggan, anong nararamdaman po ninyo? Nagiging nostalgic kayo. Naaalala nyo yung mismong mga memories na nakakabit doon sa mga kanta. Minsan, walang kinalaman sa lyrics. Meron din, may kinalaman sa lyrics na napapaalalahanan ka kung bakit mo naging paborito itong kanta na to nung panahon na yon. Could be an old romance, o kaya yung old mong mga struggles before na tingin mo na pagtagumpayan mo, parang nagpapasalamat ka, para na-evaluate mo how far you have come. Meron din naman mga old songs na kapag napapatugtog, napapalalahanan ka sa mga magagandang memories, magandang childhood, masasayang mga alaala. Like for example, kanina, bumibiyahe kami, papunta dito, biglang may pinapanood si Julie na kinakanta ang isa din sa mga lumang boy bands, yung Muffets. Tapos, feature nila ang isa sa mga mas luma pang boy bands, yun yung kantang Sleeping Child. Alam niyo yan, Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. Ang peaceful ng kanta na yun. And every time na napapakinggan ko yun, na alala ko, either yung mga moments na kumakanta yung papa namin, nagbi-video, okay? And around those events, mga masasayang memories na may birthday, walang problemang childhood, wala nga ba, pero hindi mo papaisip, Hindi mo pa siya. So, when I hear Sleeping Child by Michael Learns to Rock, I feel at peace. I feel like ako yung child sa kanta na yun. Or I feel like, yes, tama, ganun nga dapat kakapayapa ang mundo. It brings me back to those memories na hindi mo pa iintindihan yung mga problema ng mundo at problema ng mga magulang mo at problema sa paligid mo. So, songs or poetry do that to us. Nag-i-evoke siya ng memories, nag-i-evoke siya ng events, ng emotions. At ganun din po ang mga salmo. Kasi ang mga salmo po, nung sinulat ito, hindi siya isang upuan lang. O kaya yung parang nagpa-contest, magsulat kayo lahat ng salmo. Hindi po ganun. Ang mga salmo were written for throughout hundreds of years ng Israel's history.
At iba-iba ang mga authors nito. And most of the times, nasusulat sa ating mga Biblia, sa mga translation natin, nakalagay, a Psalm of David. Kaya generally, kinoconsider natin ito, si David ang sumulat. Pero sa totoo lang, especially sa recent scholarship, hindi necessarily si David ang nagsulat ng lahat ng yan. May mga pagkakataon siguro, kasi for example, may mga instances dyan na sinasabi na si David daw ang nagsulat, pero sasabihin niya, temple. Anong mali pag sinabi ni David na temple? Wala pang temple sa panahon ni David kasi yung anak niya, si Solomon, ang nagtayo ng temple. Tabernacle pa lang ang meron sa panahon ni David. So it's either he is looking forward, dahil si David naman talaga gusto magtayo ng templo pero hindi na pangyari sa buhay sa panahon niya. Or, those are the people who are faithful to God, who loves the nation, who loves David, at sumusulat sila ng mga poetry, mga awitin na patungkol sa mga karanasan ni David. They look back. At ang mga huling mga panahon na ginagamit itong mga salmo, ito yung mga panahon na wala na silang templo. Ito yung mga panahon na nakadisperse sila sa iba't ibang, especially sa Babylon, sa Assyria, kung saan in-exile sila, kung saan inalipin ang iba, kung saan nalipol ang karamihan sa kanila sa Israel. And they look back to their former glory. They look back na meron pa silang templo. And they sing these songs. Akala nyo ngayon lang merong virtual fellowship or may online worship? Sa panahon nila, meron silang virtual worship. Kasi saan ba sumasamba ang mga Hudyo? Sa templo nila. Pero nung winarak na yung templo, they don't have a building. And they're even far away from their place. So what they do is they pray and they recite, they sing the Psalms. Para virtually, they are there in the presence of the temple. So wala man silang technology, but they have poetry and prayer. And so, itong mga salmo, para mga online na gawain, no? Na nagsasama-sama sila kahit magkakalayo sila, they recite the Psalms, they remember their former times. It invokes memories, ano? At hindi lang memories, events and emotions. No, yung mga pangyayari at saka yung mga nararamdaman nila, masaya o malungkot na mga panahon nila. And also, assurances and actions dahil may mga pangako at may mga pinapagawa. Ano? Maraming itinuturo sa kanila yung mga salmo. And then eventually, most of the Psalms, they call us to respond. Na tumugon sa kung anumang inaawit o sinusulat sa salmo. Anumang napapaalala sa kanila, tumugon ka dyan. Kung napapalalahanan ka ng pangako, ang pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, tumugon ka, magtiwala ka, kumilos ka. Kung napapalalahanan ka kung gaano kabuti ang Diyos, magpasalamat ka, magpuri ka. Yun ang nangyayari sa salmo. And the same way na tayo ngayon, kapag napapalalahanan ng mga favorite songs natin, na we say, oo nga, parang gusto ko nga ng ganyang mundo. Oo nga, parang gusto ko nga yung ganong kasayahan, yung hindi maranasan ng mga anak ko. Or gusto ko yung ganong mga memories sa childhood ko or in the past should motivate me or inspire me to be better these days. So parang ganon, no? Ganon ang mga salmo. And today, we will read one of the Psalms na ganun ang nagagawa sa atin. So I encourage you to stand, mga kapatid, and let's behold God's Word from Psalm 63. Babasahin ko po mula sa New International Version, Psalm 63. Ang nakasulat po dito sa subscription na wala sa original language ay Psalm of David when he was in the desert of Judah. So, pinuportray dito na ang sumulat nito, kung si David man o hindi, ay nandun siya sa isang lugar na wala masyadong tubig, no? Or maiinom. It's in a wilderness, in a dire situation. Basahin po natin verse 1 to 11. Psalm 63. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary, and behold your power and your glory, because your love is better than life.
my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips my mouth will praise you. On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand upholds me. They who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for jackals. But the king will rejoice in God. All who swear by God's name, will praise him. All the mouths of liars will be silenced. Let's pray. Father, thank you for your word. Encourage us today and equip us and empower us. This we pray in the name of Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo muli, mga kapatid. So, may mga times na sinusubukan kong aralin ng Psalms the way na inaaral natin yung ibang bahagi ng Scripture. No? Ini-structure natin siya. Pero minsan, iba yung structuring ng mga kanta eh. Diba? Minsan umuulit-ulit. Minsan akala mo masaya na yung part na to, pero babalik na naman siya doon. Kasi nga, it's poetry. It's art, no? Hindi siya necessarily nagsistick sa isang structure na parang may simple pattern lang, may linear pattern. Hindi ganun eh, no? So what we're going to do is that huhugutin natin yung mga tema na nandito sa salmo na to. And ito ang proposal ko. Ang ginagawa dito ng sumulat na to, ng psalmist na to, is to encourage himself, his readers, and us today, to express our love for God. Hindi man nakabanggit dyan na love, but these are expressions of loving someone, of loving God. Now, I can only imagine noong mga panahon na nasa exile yung mga nag-compile nitong salmo. Kasi noong panahon ni David, wala pa itong compilation na to masyado. Hindi pa ito buong buo. May ilan siguro mga song o kahit sa mga panahon ng mga kings. Pero nung panahon ng mga problema ng Israel na dumating na, nung sinakop na sila and exile na sila, kinumpile nila ang mga awitin, mga salmong ito. And therefore, we should also put ourselves in those positions. Problemado sila. Sinasakop sila. Wala sila sa sarili nilang lupa. At iba ang nagahari sa kanila. Hindi ang kanilang mga pare, hindi ang kanilang Diyos, hindi ang mga liderato na kinikilala nila mula pa sa pamilya nila Moses, nila Aaron, kundi mga foreigner, mga conquerors, ang nagahari sa kanila. So imagine that situation. And these are their prayers. So, hindi na necessarily, pag sinabi dyan, desierto ay desierto, kundi yung mga emotions, yung experiences na nagpaparallel sa ganyang mga sitwasyon. So, isipin din natin kung ano man yung mga desierto na pinagdadaanan natin ngayon. Ano man yung mga weary experiences na nakakapagod, nakakatamad, nakakasawa na minsan parang gusto mo nang bumayaw, bumigay, at sumuko na lang. Ito yung mga awitin na kinakanta nila nung nararanasan nila yung ganun. So sana po, ganun din ang ma-encourage sa atin sa umagang ito to express our love for God, even in troubled times. Ihayag ang ating pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, kahit pa napakababa na ng ating sitwasyon. Even in troubled times. Unang-una na makikita natin dito na encourage sa atin is our desires. Yung pagnanais natin. Ang pagnanais natin na maituon sa Diyos. Our desires to be only
for God. Sabi dito ng Salmo, "Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. Oh Elohim, you are my Elohim. Earnestly, I seek you." Nandyan yung talagang paghahangad, pag-aabang, pagnanais na makita niya ang Panginoong Diyos. Of course, hindi literally. Kasi when they see God, it doesn't mean na nakita talaga nila, but kundi either nakita nila yung pagkilos ng Diyos o nandoon sila sa templo kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. So that's what it means para sa kanila. And so, kung wala ka nga doon sa templo at wala na nga yung templo at malayo ka pa, talagang maglulong ka. Talagang magnanais ka na makita ulit. It's a long distance relationship. Earnestly, I seek you. My soul thirsts for you. Naranasan niyo yan? Yung talagang nauuhaw ka. Kung gusto niyo na uminom ng tubig. Naranasan niyo ba yung bumiyahe sa bus for 15 to 17 hours? Tapos dahil wala kang pera, sapat-sapat lang, kailangan uwi ng Samar, naubos na sa pambili ng ticket. Wala kang baon. Wala kang tubig. Mag-aantay ka na makarating ng Matnog, Sorsogon. Kasi pagdating doon somehow, alam mo nang malapit na. Pero wala ka pa rin tubig. For almost half or more than half a day, wala kang mainom na tubig. You only long na makarating na ng bahay nyo. No. Yung traffic na naranasan natin dito sa Manila, wala yun. Sa 15 to 17 to 20 hours na bumibiyahe ng Manila to Samar. Or even beyond, kasi may mga kapatid tayo na sa Mindanao pa yung uwi minsan, di ba? Lalo na ng panahon na mahal pa yung eroplano. Nararamdaman niyo yung ganong uhaw? Kahit na ilang beses ko nang na-experience yun, parang hindi ko na masyadong exactly maalala. No? Pero that's how it is. Na parang nasa desierto, itong awitin na ito. In a dry and weary land, where there is no water, my soul thirsts for you, my body longs for you. So ito yung pakiramdam ng umawit na to, ng sumulat ng salmo na to, kung si David ito. This is how he longed for God. Yung pakiramdam na parang, Lord, hindi kita maramdaman. Lord, parang hindi kita nakikita. Lord, parang yung karanasan ko ngayon, hindi ko ma-recognize kung pagkilos mo ba ito. Dahil hindi ko makita. And so I long for you. Sometimes kapag gano'n na naranasan, di ba, yung mga tao just, wala talaga eh. But this psalm reminds us that there is God even if you can't feel Him. And so, when you believe na nandoon ng Diyos kasama natin, that He will not forget us, He will not neglect us, forsake us, we will long for Him. The way na alam mong may kabutihan sa dulo ng to, may kagandahan sa purpose ng Diyos, kahit na dinadanas mo itong pagkakataon na to. So you long for God. Because you love Him, you express His longing. Gusto ko itang makita, O Diyos. Gusto ko itang makita. Sabi niya, I have seen you in the sanctuary. Naranasan kita, nakita dun kung sa templo man o sa tabernacle eh. Sa holy place. I have experienced you. And I have beheld your power and your glory. Sabi niya, nakita ko na yung kapangyarihan mo at kaluwalhatian eh. Totoo lahat yun. Nakita ko gaano ka kumilos sa buhay ko, sa bansa namin. Sabi ng sumulat na to, sabi ni David. At kaya alam ko na kahit nandito ako sa kalagayang to ngayon sa buhay ko, iniibig kita, O Diyos. At nais kitang makita muli. Nais kong maranasan yung nakita ko noon pa. At alam ko, sabi niya, because your love is better than life. So, isipin mo yan,
pag-ibig ng Diyos ay higit pa daw sa buhay na to. Ibig sabihin, yung measurement kung mabuti o hindi ang buhay na to, ay hindi sasapat sa measurement kung mabuti ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ano man yung sukdulan ng parusa o na iniisip natin o pangit na karanasan dito sa mundo, in this life, or ang kabaliktaran man nito ay yung kagandahan ng buhay dito sa may offer ng mundo, materially or socially o ano pa man na reputasyon na meron ka, sabi ng Salmo, lahat yun, the love of God is still better than our life. Because naranasan niya daw ito. Do we long for that kind of experience, mga kapatid? Do we love God that way? Na kahit napaka-komportable na ng buhay mo, babalikan mo yun. Your love is better than life. O kahit napaka-uncomfortable ng buhay mo, you still long. Ang kagandahan nga nito, ay nandito ito sa isang weary moment. And this person who believes in God, ang direksyon niya lang ay papunta sa Diyos. Ang dangers naman sa atin ay kapag nandun tayo, wala sa disyerto, kundi nasa gitna ng komportableng buhay. Maayos trabaho mo, maayos pamilya mo. Do we have this kind of desire when we are in a very comfortable position in life? Yun ang danger. But ang objective na sitwasyon dito, yung may problema ka man o wala, ay titignan mo kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo mula noon pa man. O mula sa mga nauna pa mang mga henerasyon. O mula sa mga kwento ng Biblia kung gaano naging mabuti ang Diyos. So if you are in a weary desert, in a desert right now, then this psalm encourage us. Yes, I should long for God. Bes, hindi ito lang ang aking sitwasyon ngayon. Hindi ito lang ang buhay. And if you are someone na maayos naman ang buhay sa ngayon, nakakabili ng mga paborito mong pagkain, nakakapag iced coffee, or nabili mo magandang sapatos, o may maayos kang, wala ka masyadong pinoproblema, sana nga wala, minsan kasi meron naman talaga, yun lang nakakala ng iba. Pero, you know who you are. You know where you are as well. But, wherever you are, whatever situation you are in, you should remind yourself how great your God is. Even from before. Even right now, if you feel like you don't need His help, alalahanin mo na kailangan ka before. Or right now that you really needed your help, need His help, alalahanin mo kung paano ka tinulungan before. So it's what this psalm is doing, hindi lang sa pagsusulat nito, kundi sa atin ngayon. To remember that God is better than life. Marami pa siyang mga binanggit siya na kabutihan ng Diyos sa buhay niya. And hopefully, we will do that. Hopefully, we express our love for God by really longing for Him. And dangers din naman is kapag naaalala lang natin kapag nandito tayo sa disyerto. Pero pag nandun na tayo sa medyo maluwag-luwag, nakaka-LL na, nakakaluwag-luwag, medyo nakakalimutan din natin si God. Nawawala din yung thirst, nawawala din yung hunger, nawawala din yung desires for God. And ang longing pa dito ng psalmist, sabi niya, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift my hands. My soul will be satisfied
as with the richest of foods. Sa ibang translation, sa NASB, sabi doon, marrow and fat. No? Talagang malulusog, masusustansya, hindi pa, kumbaga very festive na mga, festive pala, na mga pagkain, ano? Sobrang sarap na isipin mo yung nagsasatisfy sa'yo every time na nagugutom ka. Yun yung pakiramdam na sinasabi ng psalmist, ano? That God is his dissatisfaction. God is his satisfaction. That's why he longs for him. He is desiring God in a dry and weary land. And then, hindi lang desires, ano? When we express our love kay God, nandun din yung dependence. Yung pagdepende, yung pagsandal sa Diyos. Or yung, alam mo na siya talaga yung tunay mong pag-asa. Of course, binigyan tayo ni Lord ng kakayanan, ng skills, ng talents, ng responsibilities, ng strength, ano, and we do everything that we can, but ultimately, nakasandal tayo sa Diyos. Ultimately, nakasandal tayo sa Diyos, nakadepende. Kaya sabi niya dito, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Na yung watches, most probably, ang tinutukoy niyan is yung may mga nagbabantay sa mga walls ng mga cities. Ano? And may mga oras dyan na mag-warning, may mga oras magsasabi na ito na yun. The watches of the night. It's throughout the night, no? Na inaalala niya ang Diyos. At sabi niya, because you are my help, dahil ikaw ang aking ezer, or help. You are my help. I will cling. Sabi niya, I sing in the shadow of your wings. No? Singing in the shadow of your wings, it's as if siya yung ibon sa desierto, and it's singing. No, parang impossible siya na scenario that a bird will sing. Pero because, sabi niya, you have been my help, I will sing in the shadow of your wings. Meaning there is assurance. There's confidence sa pagdepende sa Panginoon na siya ang tagapagtanggol. Na yung gamit pala dito na Hebrew word is Ezra. Ezrata. Ang root word pa rin is Ezer, the helper. Ezra is help. Ezrata, Ezer is helper. Many times God has been described as the helper. No? Pero it doesn't mean the way we think of it right now na helper ay katulong. No, but helper, He is our refuge. Which gives us also, side note lang, gives us also a better understanding when God created the woman to become an Ezer for the man. Because the man needed help. And Ezer is the provision of God for the man. Because God is ultimately the Ezer. And He is our Ezerata. He is our help in times of need. So, because you are my help, I am confident to sing in the shadow of your wings. And my soul clings to you. Alam mo yung hindi lang basta parang isang option lang si God, kundi your soul clings to you. Your right hand upholds me. Now, hindi itong sinasabi ng Psalm, hindi siya necessarily logical. Hindi siya necessarily masasagot ang tanong mo na, bakit ko gagawin yan? Kundi ang sinasabi niya is, if you trust God, if you have experienced and believe that God is good, then love Him and depend on Him with all your soul. If you truly love God. And see for ourselves kung talagang faithful si God. And He is. He is. To long for Him, to
cling with our whole soul sa Kanya. To depend on Him. Ano sabi niya pa dyan? They who seek my life, kalaban siya. They who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth or to Sheol. Mamamatay sila. Yan ang ibig sabihin yan. Lahat ng mga gustong pumatay sa akin, ay mararanasan nila yung gusto nilang gawin sa akin. Now this is if it is David, or this is if it is the psalmist in the times of Israel, na okay pa yung Israel. Pero imagine yung mga time na conquered ang mga tao at nandun sa Babylon or sa Assyria before Babylon. Isipin natin nung nandun sila. At hindi lang sila pinaghahanap, kundi nahanap na sila. At nandun na sila kumbaga, nasasakop na sila. Hindi lang nasasakop, talagang inalis na sila sa lugar nila. At nandun na sila nakatira sa kaharian ng kalaban. And their longing is for them to be rescued by God. At yun ang dependence na meron sila. Walang-wala na sila eh. They don't have the right to worship God. Dumating pa sa punto na si Daniel mismo, yung prayer niya, pagbabawalan pa. Naiisip ko nga ito nung i-declare ng hari sa Babylon na bawal na yung manalangin sa Diyos, kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Imagine mo, ang nakatutok sa story, parang pelikula ni Daniel yun So si Daniel ang focus. Pero imagine yung hindi mga bida sa kwentong yun. Imagine yung mga tapat na nanalangin at hindi favored by the king. Siguro, hindi man nakasulat, pero malamang na-apprehend sila. They experienced yung kabaliktaran ng freedom of religion. Of course, hindi lang kabaliktaran. The worst pa nga Diba? Yung mga kaibigan ni Daniel, diba? Pinaluhod. Pinabaw, pero hindi sila nagbaw. So, nilagay sila sa furnace. That's what they experience, So, the enemies already surround them. Hindi lang sila hinahunt, pero ang longing, ang prayer nung pinapanalangin ito is that God will save them. God, save us from this mess. God, save me from this trouble. That's the dependence as an expression of your love for God. Na si God lang yung aasahan sa lahat ng ito. Isa pa sa pagdepende na pinapakita dito is you let God deal with your enemies. Sabi niya, mangyayari yun. Tapos sabi niya sa dulo, sa verse 11, all who swear by God's name will praise Him, while the mouths of liars will be silenced. Ano man yun, mapapatunayan na sila ay hindi totoo ang sinasabi nila o yung mga ambisyon nila ay hindi mabuti. They will be silenced. Kabaliktaran, kasi this is poetry. Yung mga nananiwala, yung mga nagtitiwala sa Diyos, magpupuri. Yung mga hindi, matatahimik. So that's the poetry side of this part na pinagbabaliktad yung mangyayari. Kayo ba mga kapatid, do you depend on God in such a way na naisip mo, itong mga kumakalaban sa akin, mga kumakalaban sa buhay ko, yung nagbibigay ng threat o yung mga hindi naniniwala sa akin because I trust in God, do you believe that someday your mouth will be full of praise and those who did not believe in God and that they will help you, God will help you, will be silenced? Or those who oppose you, those who do bad things sa inyo will be silenced and you will be vindicated by God. So this psalmist clings to God, depends on God alone. And of course, sa dulo nito, after desire, dependence, there's doxology. After ng pagnanais, pagdepende, may pagpupuri. Marami dyan, sinasabi dyan na,
my soul will be, hindi pala. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Then my soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. And then sabi niya, because you are my help, I sing in the shadow of your wings. Then, but the king will rejoice in God. No? Yung pagkatuwa, yung pagpupuri sa Diyos, all who swear by God's name will praise Him. An expression of our love for God is when we praise Him. Yung pinupuri mo, pinapasalamatan mo ang Diyos, ina-acknowledge natin yung kabutihan na ginawa niya. Now, yes, there is singing because it's literal. Pero the more important praising God is to remember Him all times. How He is good even if your life is not that kind of okay sa panahon na ito. You worship Him, you praise Him. And you remember Him that He is God. Ano? Hindi lang dahil sa may kailangan ka sa Kanya, kundi dahil He deserves to be worshipped. He deserves to be praised. You love Him by worshiping, by praising Him for all His goodness, for all that He has done, and for all that He is. Ano? So, how do we express that kind of love in praising God sa panahon natin ngayon? Kung susumahin mo yung lahat ng salmo, ano? Yung excited, nagnanais talaga na makaniig ang Diyos. And in our times, mga kapatid, ano ba yung mga gawain, ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga panahon na kung saan nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makatagpo natin ng Diyos? Exhibit A, itong ating pananambahan. Do you long to encounter God in this platform, in this sanctuary? Do you desire Him as we worship Him this day, as we depend on Him with all our troubles? Ano? Nananatili ba yung sentro na nangyayari ang lahat lang to dahil iniibig mo ang Diyos? Dahil nais mo pa siyang maranasan, makilala, ma-encounter sa iyong buhay. I hope that's the reality in our lives, mga kapatid. So, the Lord calls us to express our love. No, yun yung nahuhugot ko dito sa salmong ito. If this is God talking to us through this psalm, through His word, na sinasabi nito, mga kapatid, ihayag ninyo ang inyong pagmamahal sa Diyos. Express it through desiring Him, through depending on Him, through worshiping and praising Him. At iniinganyo nga tayo na mag-express. Of course, hindi lang by depending, by praising, by desiring Him, kundi in many ways pa na pwede nating ihayag sa pagmamahal ng Diyos. Kasama na dyan yung obedience. But of course, in ways that are encouraged by His Word. Encouraged by His Word. Mahalaga na ang ating pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos ay yun din ang ibinibigay sa atin ng utos ng Diyos. Hindi natin pwedeng imekos-mekos lang yung pag-ibig natin sa Diyos. Parang kung ano lang yung maisip natin. Gusto kong mahalin ng Diyos sa pamagitan nito. Mahalaga yan kasi kung babanggitin natin si David, even David who wants to show his love for God, gusto niya ipagtayo ng templo ang Diyos dahil kawawa naman daw ang tabernacle. Malayo sa city, malayo, nasa open area lang. Ito napakaganda na napakasincere ng intention ni David. Lord, I want to build a temple for you. But because that's not God's will, sabi ni Lord, hindi ikaw ang magtatayo para sa akin. Si Solomon. So no matter how good our intentions are, because we say, I love God, I want to do this for Him.
But if it's not encouraged by God's word, you might be living an unfaithful life. You're doing something that is not God's will. Ano? So we look to His scripture, to His word, and even sa Psalms, sasabihin doon, you desire Him. You depend on Him. And you praise Him. So we look to God and we express our love. Again, syempre, huling paalala, yung pag-ibig natin sa Diyos ay pagtugon lamang sa kung sino siya at sa ginawa niya. Kaya naman, mahalaga na palagi nating hahanapin ang Diyos na makilala pa natin siya, saliksikin siya, makaniig siya para mas makilala pa natin siya. To love God the way that we know Him through His Word. To know Him the way na nireveal niya ang sarili niya sa atin. Hindi natin siya iibigin the way na naisip lang natin. And ultimately, mga kapatid, which makes it a little bit more interesting kasi kung si God lang sa Old Testament, he's a bit of abstract, di ba? Kasi hindi nakikita. Tapos talagang nag-set siya ng laws, how to worship Him. Pagdating ni Jesus, sabi niya, I and my Father are one. I and the Father are one. Sabi niya, if you have seen me, you have seen the Father. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Ang buod nito, sabi pa sa John, wala pang nakakita sa Ama, pero He, the one and only, siya na nanggaling sa Ama. Ipinapakilala niya sa atin ang Diyos, ang Ama. So kung nais natin makilala talaga si God, we look to Jesus. We study Jesus' life. Papakinggan natin ang kanyang mga katuruan. And why did I say this is interesting? Kasi medyo radical. Hindi lang pala medyo, talaga napaka-radical na mga teachings ni Jesus. And if you want to know God, to follow God, and you believe in Jesus, go to His writings, go to His teachings, and pray for God's grace that we will be able to follow His teachings. It's simple lang kasi kapag sinabing God is love, God is holy, God is ganito, ganyan. Pero to look at Jesus Christ and kung paano yun ipinamuhay ni Jesus yung holiness ng kanyang Ama, yung love ng kanyang Ama, yung justice ng kanyang Ama, yung kapayapaan ng kanyang Ama, yung complexities ng buhay. In the middle of the complexities ng buhay. Kasi madaling sundin na lang si God kapag mo lang, 10 commandments mo lang yung diretso, I'm not saying na hindi mahalaga ang 10 commandments. Pero pagdating kay Jesus and sa mga apostles, yung mga katuruan talagang nagkaroon ng mga contextualized na mga situation. And may mga pagkakataon pa nga nagagamitin ang Mosaic law, ang laws ng Israel para itrap si Jesus. Ito kayo lalabag sa batas ni Moses, si Jesus. Bigyan nga natin to ng problema. Jesus, ano magagawa sa ganito? And oftentimes, alam ni Jesus ang puso nila, and Jesus Christ would always outsmart them. Lagi silang matatalo ni Jesus. And so, kung meron mga komplikasyon sa buhay natin, o meron mga problema sa buhay natin, or if we really want to follow Jesus, a God, if we really want to love Him, we go to Jesus. Yung mga complications sa trabaho natin, sa relationships natin, sa pag-aaral natin o ano pa man. Of course, wala dun sa Matthew, Mark, Luke, John, or sa mga apostles, wala dun yung actual na sitwasyon mo exactly. Pero kung paano nininindigan si Jesus, kung saan siya pumapanig, kung ano ang mas sinusulong niya, mas matututo tayo kung paano ibigin ng Diyos
sa buhay na ito. You know? For example, when Jesus was pressed, about the issues ng divorce, this is a hot topic especially sa mga bansang may divorce. Ang mga nagtanong sa kanya is mga magagaling sa batas eh. At alam nila kung ano yung mga provision sa kanila. At alam din nila yung mga later on na mga practices. And they wanted to press Jesus. They wanted to trap Jesus. Pero, syempre hindi ko na i-discuss yun. It's another sermon. Pero what I want to say is that, saan pumanig si Jesus? Doon sa mga naaapi ng sitwasyon na yan. And most probably, ang naaapi ng sitwasyon na yan ng divorce ay ang mga kababaihan. And so, kung aaralin niyo yung teachings ni Jesus Christ about divorce, meron siyang pagpanig sa mga oppressed ng sitwasyon. Because ang divorce sa panahon ni Jesus ay ginagamit for rich men, for powerful men, to just do what they wanted to do with women if they don't like na. So, the women are the victims sa context na yan. And so, pag inaral mo si Jesus, kahit labasan mo siya ng technicalities, kahit sabihan mo siya ng kung anong batas, Jesus will side with the greater values na nasa ilalim, nasa pundasyon ng mga batas na yun. Hindi mo madadaan si Jesus sa teknikalan. Dadaanin ka ni Jesus sa mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng mga ganong batas. And so, why am I saying this? It's because it's easy to pin God as someone as holy, someone as this, someone as ganun. Pero minsan, dahil sa nilalagay natin si God sa mga boxes na yon, hindi natin nakikita yung connection nun sa buhay natin. Pero when we want to know God and we see Him through Jesus' lenses, through Jesus' life, through Jesus' teachings, doon mo ma-realize na may mas malalim na mga bagay na tumatakbo, umiikot at napangyayari ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus na hindi necessarily technical, hindi necessarily clear-cut, but in Jesus, makikita mo kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat sinusulong, like love, mercy, justice, and truth. Makikita mo kung saan ka dapat pumapanig kahit na mayroong mga technical, mga legal na mga bagay, papanig ka sa mga oppressed, sa mga biktima. To the point na kahit na mapahamak ka din along the way. Ganun na mga pinapakita ni Jesus. And Jesus claims, lahat ng to, ibinigay sa akin ng Diyos. All of this, padala sa akin ng Diyos. This is what God, His Father has commanded Him to do. Lahat daw ng ginagawa niya, galing lang din naman daw sa Ama. So if we want to know God, because we want to love Him, we want to desire Him, we want to praise Him, we want to depend on Him, we go to Jesus. Si Jesus ay hindi lang namatay. Si Jesus ay nabuhay. Pinanganak, meron siyang buhay. Marami siyang itinuro habang buhay pa siya. Ang umpisa ng ating pananampalataya ay hindi lamang doon sa kamatayan ni Jesus. Bahagi ng ating pananampalataya, ang pag-aaral, ang pagsunod sa mga utos ni Jesus. So we look to Jesus if we really want to know God, if we really want to love Him with all our heart and our soul. Let us pray. Father, thank you for your teaching this day. Thank you for your word. May you empower us and equip us more to do good, to live in peace and love and mercy among our brothers and our sisters, and even to our neighbors. Lord, help us follow Jesus by your grace, by your strength alone. In Christ's name we pray. Amen.